Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas at Atty. Claire Castro. Pasensya na po, medyo madaling araw na ngayon at marami po tayong nakausap at naka-meeting. So, kaya hindi na po ako nag-live dahil alam ko tulog na po kayo. So, mga clear, okay, pag-usapan po natin itong news, no? Itong pinag-uusapan at dahil nga may binanggit itong si Senator Lacson tungkol sa di umanong 500 million na allocables para kay Senator Marcoleta. Definitely, nako, magiging issue na naman to sa kanilang dalawa. Sige, pakinggan muna natin ito news mga clear at saka natin bigyan ng opinion. Okay, let's go. Okay. Allocable na nagkakahalaga isiniwalat ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na nakakuha si Senador Rodante Marcoleta ng allocable na nagkakahalaga umano ng kalahating bilyong piso. Ang tanong, nakuha ba? O nakalista pa lang? O nagpalista siya? Siguro dapat din malaman dito. Well, anyway, mga clear, may mga amendments naman, di ba? May mga sinasabi nating insertions. Ang salita naman kasing insertions, hindi naman automatically, illegal o mali, di ba? Nagiging mali na lang naman yan kapag nagpalagay ka ng insertions tapos hindi mo nilagay sa tamang proyekto o ginawa mong substandard o kaya gross project, hindi na kinabang yung taong bayan kung hindi pinera mo or binulsa mo. Doon lang naman magiging masama at illegal yung pag-request ng insertion or ng magkaroon ka ng allocable, di ba? Or magkaroon ka ng amendments or ikaw yung nag-propose ng amendments. So, dapat kasi kung merong allocable, tapos nakuha mo yon, mapakita mong project mo na maayos siya pagkakagawa at naaayon doon sa budget na hiningi mo. Di ba? Walang kickback. Yan. Okay, let's go. Base anya yan sa documentation na galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakatutok si Mau Gonzales. Sinabi ngayon ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Ping Lacson, nakakuha sila ng impormasyon na merong allocable si Senador Rodante Marcoleta na umaabot sa 500 million pesos umano. Ang allocables ay bahagi ng budget ng Department of Public Works and Highways para sa mga piling distrito ng mga kongresista na sinasabing ginamit para sa mga maanomalya o ghost projects umano. Ang basihan daw ni Lacson ay dokumento galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na dati nang humarap sa komite kaugnay ng maanomalya umanong flood control projects. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. Hindi kasama yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin yun. So Kasi galing mismo yon sa kampo o sa abogado ni dating Jose Cabral. Pero mga ka-clear ito ha. Paano kaya ito mapapatunayan? Diba kasi sabi sulat kamay ni dating ang namayapang si Jose Cabral, di ba? Sino magte-testify nun? If ever. Di ba? So, ang magiging ebidensya na lang siguro dito mga ka-clear, kung naibigay talaga itong budget na to. At anong project ito. At kung mako-connect ba talaga nila na ito ay ni-request mismo ni Senator Marcoleta. Kasi other than that, mga clear, kahit sabihin natin, sa akin lang to kahit sabihin natin na ito ay, well anyway, dokumento, siguro ang ipapakita lang dito, mga ka-clear, pagte-testify ng isang handwriting expert to prove na yun ay sulat ni Jose Cabral. But even if, sa akin lang mga clear, even if, in fairness naman, kapag hindi na ipakita na itong allocable na to ay naibigay. So, syempre, definitely, kung walang naibigay, walang issue. Kung naibigay man, yun. Doon magkakaroon ng issue.
Ano yung project? Saan napunta? Natapos ba? Ghost project ba? Substandard ba? O maayos? At gumagana? Yun yung magiging issue doon, mga clear. Okay, tuloy. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman iligal ang mga allocable. Pero tingin niya, hindi ito tama para sa isang mambabatas. Hindi ba naman aniya kasama sa ire-rekomendang Oh, yun. Anyway, no, sinabi na mismo ni Senator Lacson na pag sinabi natin insertion or allocable, hindi naman automatically nga na mali siya. 'Di ba? Na mali siya. Kaya lang ang punto niya dito, dapat hindi nagkakaroon ng project ang mga senador. Mahirap din kasi sabihin nila may mga constituents sila. No? Kaya na kasi pag senador ka, pang buong Pilipinas ka naman di ba? Unlike yung mga congressman, meron talaga silang mga constituents na matatawag kasi nire-represent nila yung distrito nila. Pero siyempre, parte ba to ng pagtulong? Ito yung issue Parte ba talaga to ng pagtulong? Parte ba to ng pangangampanya? Parte ba to ng pag-aangat ng sarili? Kapag ikaw ay nagpapagawa ng project? Pero anyway, depende yan mga akli. Di ba minsan, pag ikaw kasi ang naging opisyal at maganda naman ang iyong hangarin. Ito naman sa akin, no, hindi naman lahat kasi ng opisyal hindi maayos Marami naman din talagang opisyal na talagang tumutulong, di ba? So, kung ang senador ay maayos naman ng project, ito lang yung sa akin, no? Pwedeng sabihin pamumulitika, pero kung yun yung way ng para tumulong di ba? At hindi napapansin itong parte na to, let's say, meron siyang project, hindi napapansin itong parte na to, pwedeng siya ang mag-sponsor nun. Di ba? Siya ang pwedeng mag-initiate nun para maayos lang yung isang project. Basta dapat maayos lang. Yun lang naman yung punto dun mga kakli. Dapat maayos yung project, makikinabang ang tao, walang kickback. Okay? So, tuloy tayo. Istigahan ng Ombudsman si Marcoleta. Sa ngayon hindi kasi pero kung yun nga merong ghost tapos ma-attribute sa kanila kung magkakaroon ng ghost or substandard. He should be treated in the same manner na natrato ibang senador. O yun mga ka-clear, di ba? Kaya nga kahit nga ikaw ay naging miyembro ng ICI, di ba? Kahit miyembro ka ng ICI, kung meron ka rin namang issue tungkol sa mga ghost projects nyo, diba? Sa infrastructure, tapos substandard pala, hindi nakinabang, dapat din yun maimbestigahan, diba? Sige, tuloy. Well, anyway, ito, sabi naman niya, again, di naman niya sinabi na automatiko na may flood control scandal itong kinakaharap ni Senator Marcoleta. Kasi nga, ito nga yung mga clear. Ulitin natin ang unang muna dapat i-prove. Okay, nandiyan. Diba? Pangalawa, nabigay ba? Kasi kung di naman nabigay yung pera mga clear, tingin ko wala naman magiging issue na Kasi di naman nabigay. Diba? Yung kung nabigay, yun ang magkakaroon ng usapin. At titignan yung proyekto kung maayos o hindi. Wala nang special dito. Dagdag ni Lacson, may kwento ang ilang kongresista na nagkaroon umano ng bukulan nang dumaan sa commission on appointment si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Oh, nako naman. Ginagawang panakot pala, mga ka-clear. No? Mukhang ginagawang panakot na hindi kita i-appoint. Kailangan gawin mo to. Dapat, baka kaya naman mga ka-clear, ganun yung nangyari kay ano. Well, anyway, ano lang to wala yung personal knowledge dito. Di ba may mga text na pinag-usapan? Text di umanong text ni Senator Joel Villanueva at nagpapakilala siya. Nagpapakilala siyang madyo. Di ba? Parang gano'n, di ba? So, gano'n ba nangyayari pagka senador? Maaari bang mangyari to? Na pinapanakot na hindi ka ma-appoint or hindi ma-approve yung appointment mo? Ng Commission on Appointments kapag hindi ka nagmano? Ganun ba yon? Dapat magmano talaga? So, dapat mga request, bigay? Bagaman hindi siya pinangalanan ni Lacson, si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon.
Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuhang project. Merong handwritten. Obviously, dapat bigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman. So, sir, senators and congressmen po ito? Yeah, both. Marami. Marami yun. So in other words, mga kaklimo, kami nagsumbong kay Senator Lacson. Kasi meron siyang source na di umano, mas malaki pang halaga yung hinihingi. Bilyon. Ang naalaw lang 500 million. Pero sabi niya nakanganga kasi wala naman daw proyekto. At sa kanyang salita mga kaklira, mukhang nabigay. Kasi naka-care off daw. Ayun ang dapat talagang imbestigahan ni ano. Kung meron siyang pinanggagalingan, mga kaklir. Diba? Ito yung sasabi natin. Attorney Senator Lacson, kung ikukumpara natin sa ibang mga mambabatas na kapag na-interpolate, hindi na alam sagutin. Ito si Senator Lacson, kapag nagsalita, may pinagbabasihan kasi. Diba? Yun yung difference niyan eh. Yung iba, parang, baka, tansya ko. So dito mga kaklir, siguro, although di siya nagpangalan, kung sino yung humingi, di umanong humingi, para kapalit ng appointment, ay talagang dapat nga maimbestigahan yun, mga kaklir. Meron ng isang legislator, ganyan kakapal yung kanyang report. Hininga namin ng reaksyon dito si Marcoleta pero wala pa siyang sagot. Sa ngayon, kulang pa rin ang pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon ukol sa flood control anomalies, kaya hindi ito mailabas sa plenaryo. Talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwedeng wag magpirma. I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, wag na lang tayo mag-hearing. Tama. Nakakakli. Kasi lumalabas dito kapag kapakiusapan lang at involve ang kapwa niyong mga senador. Optics lang yung ginagawa niyong pag-iimbestiga. Diba? Papogi lang. Tapos wala parang resulta. Tama naman si Senator Lacson dun. Diba? So huwag na kayo mag-imbestiga kung meron lang din kayo i-cover up. Diba? So, kaya nga yung iba, mga Chris, sa totoo lang, yung iba na may anomalya, parang lagi na lang ang punta, paimbestiga natin sa Senado. Dito kasi nandoon yung trust. Pero may mga pagkakataon din pala, mga kaklir, itong pagpapaimbestiga, ginagawa una para, yung iba para magandang standing, pangalawa, para sa sarili palang interes. Yun ang mahirap. Tapos, taong bayan ang nahihirapan, taong bayan ang nagkaka-problema dito kasi personal na interes yung isinusulong ng ibang mga public officials natin. Di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunus-dili na bumate, yung iba hindi ako kinakausap. Sa report, kasama ang pangalan ng mga senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na inirekomendang imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Hinikayat ni Lacson ang tatlo na pumirma sa partial committee report para matalakay na ito sa plenaryo at magkaroon sila ng pagkakataong magpaliwanag. Kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or na-convince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Yun naman pala mga kliri. Kasi partial pa lang to. So kung magsasalita sila, mas maganda siguro, makukonvince nga nila yung committee na hindi sila dapat isama kasi ganito ang depensa niya. Tama, maganda naman yun, di ba? Kasi ngayon, ang nakikita ni Senator Lacson yung mga ebidensyang pumasok sa kanya during the hearing, di ba? So, ang hinahanap niya ngayon mga ebidensya o mga testimonya na magagaling dito sa mga nasasangkot na patunayan nyo, o hindi actually patunayan, ipakita nyo lang, yun na lang, ipakita nyo na lang na dapat yung pangalan nyo ay hindi masama dito sa report na to na nagre-recommenda na sampahan ng kaso.
Di ba? Hinihinga namin ng panibagong reaksyon ang mga nabanggit pero dati na nilang itinangging may kinalaman sila sa anomalya. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Okay, mga clear, maliwanag, di ba? Ang sinamarize dito ni Senator Lacson, okay? Yung iba, wag magmalinis. Kasi may mga allocables kayo dyan. Well, anyway, again, may allocables, may insertions, may amendments, hindi ibig sabihin automatikong illegal. So, pag natanggap niyo yung pera na to, i-prove nyo lang na napunta sa tama yung pondo. Diba? Kayo na ang magsabi, since may allocable kayo dyan, ako sa akin lang mga kaklira, since ito ay nabanggit na ni Senator Lacson, diba? At may hawak na resibo si Senator Lacson. Siguro kung ang pinagbibitangan niya or sinasabihan niya ito si Senator Marcoleta, tingin ko, hingin niya yung kopya kahit photocopy. Diba? Kaya lang dapat i-compare yun with the original. And then, kung nakita niya talaga yung pangalan niya, at wala siya natanggap, hingi siya ng certificate sa DBM, wala siya natanggap na anumang pera. Walang naipasok sa kanyang anumang pera. And tapos ang issue ng tong 500 million na allocable sa'yo. Diba? Okay, mga ka-clear? Yan lang muna natin tatalakayin dahil, again, hindi ito maiiwasang hindi pag-usapan muli. Magkakaroon na naman ng benggahan si Senator Lacson at si Senator Marcoleta. Dahil syempre, sa ngayon mga clear, pag binanggit natin minsan ng allocables, insertions, nega na agad ang dating. Nega. Diba? Pero hindi dapat mga clear. Gusto natin liwanagin, kahit sa inyong mga kaibigan sabihin nyo na hindi ibig sabihin na may insertion ay masama. Magiging masama lang ito kung hindi ginamit ang pondo sa tamang proyekto at sa tamang budget. Kung kinuripot ito at nakinabang sila, mali pa rin yan. Okay mga ka-clear? Salamat. Mami Damasukat, Auntie Amitis Bayabaw, Mami Tisel Martin, and Mami Antonia Vicente, and Mami Corazon, na lagi nagpupuyat. No? Ito, team replay na. Sana ma-notify kayo ang itong video natin. Kaya nga hindi na po ako nag-live stream ngayon ng madaling araw kasi alam ko maraming mapupuyat. So, minabuti ko na lang na mag-video. Okay? See you in a while mga ka-clear. Thank you, MIBs!